Nagsimula ang episode ng sinusubukang hanapin ni Baba Voss si Magra habang nakikipaglaban sa mga witchfinders. Tinutulungan niya ang mga lumalapit sa kanya gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa paggamit ng espada. Sinabi sa kanya ni Kofon na malapit na silang mapaligiran nang magpakita sina Haniwa at Boots. Sinabi ni Haniwa na hindi niya nakita si Magra, ngunit nakita ito ni Boots. Sinabi ni Boots na nakita niyang lumabas ng kakahuyan si Magra para pumunta sa mga witchfinders at nakita rin niya itong namatay sa kamay ng witchfinder general. Hindi makapaniwala sina Kofon at Baba Voss, ngunit ipinakita sa kanila ni Haniwa ang pitaka ni Magra na basang-basa sa dugo. Iminumungkahi ni Boots na tumakbo sila, ngunit nais ni Haniwa na manatili at patayin ang pinuno ng mga witchfinders. Si Baba Voss, sa kabilang banda, ay sumang-ayon kay Boots at kailangan niyang unahin ang kaligtasan ng kanyang mga anak kaysa sa paghihiganti sa pagkawala ni Magra. Sinabi niyang may angkop na panahon para dito. Sumabat si Baulayon na nagsasabing kailangan na nilang umalis. Sinabi sa kanila ni Boots na may alam siyang lugar na mapagtataguan at dapat silang sumunod sa kanya. Sa kampo ng mga witchfinders, si Magra na isa ng prinsesa ay ligtas. Si Tamakti Jun, ang witchfinder general, ay nagtataka kung paanong si Magra na dating itinuturing na patay ay buhay pala. Tinatanong din niya kung siya ba ang ina ng mga nakakakitang mga bata na matagal na niyang hinahanap. Sinabi sa kanya ni Magra na hindi niya sasagutin ang alinman sa kanyang mga tanong hanggang sa tiyakin sa kanya ni Tamakti Jun na hindi masasaktan ang kanyang pamilya. Nangangatuwiran ang witchfinder general na mayroon siyang utos na dakpin sila sa anumang paraan na kinakailangan. Sinabi sa kanya ni Magra na nagbibigay siya ng ibang utos sa kanya sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanya ng witchfinder general na hindi siya ang reyna. Giit ni Magra na sundin siya ni Tamakti Jun. Walang magawa ang witchfinder general kundi sundin ang utos nito at sinabi niya sa kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Baba Voss at mga kasama. Pagkatapos ay umapela siya kay Magra upang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Samantala, sinusundan ni Baba Voss at mga kasama si Boots patungo sa lugar na sinasabi niyang ligtas nilang pagtaguan. Sabi ni Boots ay isa itong kuweba kung saan siya nagtatago noong siya ay bata pa. Ito ay mahusay na nakatago at mahirap hanapin. Sinundan ni Baba Voss at mga kasama si Boots papasok. Sinusubukan nilang damhin ang lugar nang biglang isinara ni Boots ang isang bakal na pinto at nakulong sila. Tinanong siya ni Haniwa kung ano ang ginagawa niya at inutusan niya itong buksan ang pinto. Ganoon din ang ginagawa ni Baba Voss. Hindi sila pinakinggan ni Boots at umalis. Sobrang apektado si Haniwa sa ginawa ni Boots. Ipinagtanggol niya si Boots laban sa kanila at nanindigan para tanggapin siya ng kanilang pamilya, ngunit pinagtaksilan pa rin sila ng nilalang. Sinisisi rin siya ni Kofon na dating pinayuhan si Haniwa na huwag magtiwala at tanggapin si Boots, ngunit hindi ito nakinig, at ngayon ay nasa ganoong sitwasyon sila. Kung gusto niyo po ang videong ito at gusto niyong makakita ng iba pang episodes mula sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe po. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy po natin ang pag-upload ng iba pang mga videos. Biglang gumalaw ang bakal na bitag. Ito pala ay talagang isang elevator na nagdadala sa kanila pababa sa minahan. Inihanda nila ang kanilang mga sarili sa kung anuman ang makikita nila sa ibaba. Sinubukan ni Haniwa na sunugin ang liham na iniwan ni Jerlamarel para magkaroon sila ng liwanag pagdating nila sa ibaba. Sinabi sa kanila ni Baba Voss na kailangan nilang humanap ng ibang daan palabas at sundan siya. Samantala, sa City of Worms, ang mga manggagawang alipin ay naghahabi ng telang seda. May kanya-kanya silang mga gawain, at may bagong gawain din si Reyna Sibeth. Pinipili nito ang mga uod mula sa kanilang mga kukoon. Huminto siya sa trabaho para subukang makinig sa mga uod sa loob. Binalaan siya ng isa pang alipin na huwag huminto sa pagtatrabaho dahil mapaparusahan siya dahil dito. Sa halip ay tinanong siya ng Reyna kung ano ang kanyang pangalan. Sinabi sa kanya ng alipin na ang kanyang pangalan ay Cora. At sinabi sa kanya na kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho dahil kung ang isang alipin ay magkakasala, lahat sila ay dadanas ng mga kahihinatnan nito. Hindi pinansin ng Reyna ang kanyang babala at nakuha ang kanyang gantimpala. Pinalo siya ng gwardiya gamit ang isang tungkod. Pagkatapos ay inutusan siya ng gwardiya na bumangon, ngunit sinabi niyang hindi. Muli siyang binugbog ng gwardiya hanggang sa mawalan siya ng malay. Nalipat ang eksena kay Magra na inaalala ang kanyang mga alaala noong siya ay maliit pa lamang, kasama si Prinsesa Sibeth noon at ang kanilang nag-aagaw buhay na ama. Naalala niya na ibinulong sa kanya ng kanyang ama na kailangan niyang mamuno sa halip na ang kanyang kapatid na si Sibeth. Marahil ay nakita na ng kanilang ama kung gaano kalupit si Sibeth bilang isang reyna. Naalala ni Magra na noong kailangan niya ang suporta ni Tamakti Jun para mapatalsik sa trono ang kanyang kapatid. Pinabayaan siya ng Witchfinder General. Sinisisi niya ito at iyon ang dahilan kung bakit umalis si Princess Magra sa palasyo ng mga kin. Upang mailigtas ang sarili sa galit ni Reyna Sibeth, tumakas siya sa tulong ni Jerlamarel. At doon nagsimula ang pagkahumaling ng Reyna na hanapin ang lalaking minahal niya noon, si Jerlamarel, sa anyong paghahanap ng mga mangkukulam. Pagkatapos ay tinanong ni Magra si Tamakti Jun kung pababayaan nila sila kapag nahanap na nila ang kanyang pamilya. Walang sinabi ang Witchfinder General at umalis na. Ipinagpatuloy ni Baba Voss at mga kasama ang pagalugad sa minahan at sinusubukang maghanap ng iba pang paraan upang makalabas. Nakarating sila sa isang silid kung saan nakakita sila ng isang babae. Tinanong sila ng ginang kung bakit sila naroroon.
Sumagot si Paris na wala silang balak pumasok sa kanilang kuweba, ngunit dinala sila ni Boots at doon sila nakulong. Habang papalapit sila sa ginang, sinalakay sila ng mga mandirigma. Silang lahat ay nawalan ng malay. Nagising silang lahat na nakakulong sa isa pang silid. Mayroon din itong nakalock na mga bakal na pinto. Sinabi sa kanila ni Baba Voss na dapat ay patay na sila kung ginusto ng mga mandirigma na patayin sila. Bumalik ang eksena kay Reyna si Beth na nakahigang may mga sugat at pasa sa mukha. Ang alipin na si Cora ay nagbigay sa kanya ng isang bagay upang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Tinanong ng Reyna si Cora kung bakit niya ito tinutulungan. Sinabi ni Cora sa Reyna ang kwento ng kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na siya ang bunso sa 6 na magkakapatid. Ang kanilang ama ay isang halimaw na hinayaan silang magdusa sa kanyang kalupitan, galit, at pagnanasa. Noong siya ay nasa 9 na taong gulang, siya ay napuno na, at sinaksak niya ng isang kutsilyo ang kanyang ama, at natulog siya ng mahimbing pagkatapos nito. Sinabi niya sa Reyna na kung sa tingin niya ay mahina siya, mali siya. Ang Reyna ay nagsimulang magkwento ng kanyang buhay kay Cora. Tila interesado si Cora na malaman kung sino ba talaga ang bago nilang kasamahan, ngunit nag-aalangan ang Reyna. Hanggang sa sinabi sa kanya ng Reyna na dapat silang sumunod sa kanya sa oras na kailangan nilang labanan ang mga tagapangasiwa at ang Silk Master. Iginiit ng alipin na dapat ipaalam sa kanya ng Reyna kung sino talaga siya bago sila makapagpasya na sundan siya. Kaya sinabi ng Reyna ang kanyang tunay na pagkatao kay Cora. Pagkatapos ay sinabi rin ni Cora ang kanyang natutunan sa Silk Master. Si Reyna si Beth ay kinaladkad ng mga tagapangasiwa patungo sa Silk Master. Sumisigaw siya para palayain siya ng mga ito. Tinatawag na siya ngayon ng Silk Master na mahal na Reyna. Pagkatapos ay binantaan niya sila na, kapag nahanap sila ng kanyang hukbo, pagsisisihan nila ang lahat ng ginawa nila sa kanya. Itinali nila ang Reyna at binusalan. Ipagpapalit nila ang Reyna para sa ransom. Ngunit kailangan muna nilang kumuha ng isang bagay mula sa katawan ng Reyna upang ipadala bilang patunay sa hukbo ng Reyna na nasa kanila ang Reyna. Ito ay isang barya na inilagay sa ilalim ng balat sa dibdib ng Reyna. Inukit nila ito mula sa Reyna habang siya ay umiiyak sa matinding sakit habang ginagawa nila ito. May pumasok sa silid kung saan matatagpuan sina Baba Voss at mga kasama. Hinawakan siya ni Baba Voss sa lig at inutusan siyang palabasin sila sa kuweba. Sinabi sa kanya ng ginang na yon ang dahilan kung bakit siya naroroon. Ang kanyang pangalan ay Delia. Sinabi niya sa kanila na nais ng mga tao sa kuweba na ang lugar ay manatiling nakatago at protektado mula sa mundong ibabaw. Na ang sinumang makapasok sa kuweba ay hindi na dapat umalis upang ang kanilang mga lihim ay mananatiling isang lihim. Sinabi rin ni Delia sa kanila na siya ang ina ni Boots. Naalala niya na karamihan sa kanilang mga katribo ay binubuli si Boots mula pa noong bata pa ito. Nang lumaki na siya, napagtanto niyang hindi na niya kaya ang ginagawa ng mga ito sa kanya. Siya ay nagsimulang maghiganti sa mga ito isa-isa. Simula sa mga lumabag ng husto sa kanya hanggang sa mga nagsasalita lang ng masama sa kanya. Nagpatuloy ito hanggang sa ang natitira sa tribo ay siya na lamang at ang kanyang ina. Tinanggap ni Delia na kasalanan niya si Boots, kaya naman, kasalanan din niya na nakakulong sila sa lugar na yon. Sinabi rin ni Delia sa kanila na manumpa sa kanya na kung makalabas sila, kailangan nilang hanapin si Boots at patayin ito para sa kanya. Si Haniwa, nang walang pag-aalinlangan, ay nagboluntaryo. Pagkatapos ay ginabayan niya sina Baba Voss at mga kasama sa kanilang daan palabas. Ang atensyon ni Haniwa ay nakuha ng isang kamanghamanghang tanawin sa loob ng isang malaking silid sa kuweba. Sinundo siya ni Kofun. Ang isa sa mga mandirigma ay tila naramdaman ang kanilang presensya. Dinala sila ni Delia sa isa pang elevator. Pinapasok sila ni Baba Voss. Sinubukan ni Kofun na hilahin ang lever para umandar ang elevator, ngunit ayaw itong umandar. Nagsimula nang nagsidatingan ang mga mandirigma sa kanilang direksyon. Umalis si Delia para subukang pigilan sila. Pinalitan ni Baba Voss si Kofun at sinabihan itong sumakay na sa elevator. Nagawa niya itong paandarin ngunit kailangan niya itong hawakan sa pwesto para magpatuloy itong gumana. Naghanap siya ng bagay na magagamit niya bilang sandata habang hawak ang pingga. Sinimulan siyang salakayin ng mga mandirigma, kaya nabitawan niya ang pinggan na siya namang nagpahinto sa pag-akyat ng elevator. Hinarap niya ang mga umaatake, at muling hinila ang pingga, sa wakas ay nakarating na sila sa ibabaw. Sinubukan ni Kofun na hilahin ang lever para muling bumaba ang elevator. Hinarap ni Baba Voss ang mga umaatake, habang naghihintay sa elevator. Walang awa nitong tinutulungan ang mga kalaban upang wakasan ang kanilang mga paghihirap. Habang nagsisikap si Kofun, at ang iba pa na ibaba ang elevator, patuloy na sinasalakay ng mga kaaway si Baba. Biglang natigil ang elevator, naputol ang mga lubid, at nahulog ito. Sumigaw si Kofun para bigyan ng babala si Baba Voss. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang bumabagsak na elevator. Sina Kofun at Haniwa ay nag-aalala kung nakaligtas ba ang kanilang ama hanggang sa marinig nila si Baba Voss na tumatawag. Inakyat niya ang mga dingding ng baras gamit ang kanyang mga kamay. Ginagabayan siya ni Kofun at Haniwa at sinusubukang maabot siya. Inilabas ni Baba ang isang piko na naabot naman ni Kofun. Pagkatapos ay hinila nila ang kanilang ama. Pagkatapos ay agad silang umalis sa lugar na yon.
Si Magra ay sabik na naghihintay ng anumang balita nang dalhin ni Tamaki John si Boots sa kanya. Kumilos siya upang kilalanin si Boots na parang pamilya at inutusan si Tamaki John na iwan sila. Pagkatapos ay tinanong ni Magra si Boots tungkol sa kanyang pamilya. Nagsinungaling muli si Boots sa pagkakataong ito kay Magra na hindi niya alam ang kinaroroonan ni Baba Voss at mga kasama. At na hindi niya mahanap ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Magra na pumunta siya upang tulungan siya. Sinabi rin niya kay Magra na nakita niya ang mga witchfinders na lumuhod sa harap niya, kaya ipinapalagay niya na mahalaga siya sa kanila. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbinsihin si Magra na kailangan siya nito upang maging malakas. Sinubukan niyang ibenta ang kanyang serbisyo kay Magra. Isang mensahe ang nakarating sa kampo ng mga witchfinders na nakakuha ng atensyon ni Magra. Iniabot ni Tamaki John ang mensahe sa kanya. Sinabi niya kay Magra na ang nagpadala ng mensahe ay nagsasabing hawak nila ang reyna para ipatubos. Nag-aalinlangan si Magra at hindi naniniwala na may makakabihag sa reyna. Ibinigay ni Tamaki John sa kanya ang bariyang nakuha sa reyna. Pagkatapos ay ibinulong ni Boots kay Magra na maaari niyang tulungan itong mahanap ang mga nagdala ng mensahe dahil nakikita niya ang mga shadow na kumpiyansa pa ring nananatili sa loob ng kampo. Umaapela siya kay Magra na opisyal na kunin siya bilang kanyang tenyente. Maraming salamat sa panonood at marami pong salamat sa mga nag-subscribe. Hanggang sa susunod pong episode.